Sa tore ng simbahan, makikita ang isang babaeng singrikit ng Berhen. Siya ay binibini na kung tawagin ay Maria Clara. Ave Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Panginoon, o Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo rin kami kung kami mamamatay. Amen. Ano bang silbi? Mga crazy nila na may kasampal na sumpa. Di ba nakikiusap ako sa'yo? Ako iyong kunin at dalhin sa iyong pinaroroonan. Masan ka? Ina! Ako iyong kunin na. Hirap na ako. Kasama ang mga Espiritu Santo, mga anghel, mga santo. Kunin niyo na ako. Wala na bang silbi ang aking buhay? Ang Vapor Dabo na sinasakyan papuntang Laguna ay naroon ang ilang prayle, ilang nakadamit Europa at ilang kawani. Naroon si Doña Victorina na tuloy-tuloy ang pagpuna sa mga nakikita at pagrereklamo. Ay, walang silbi ang aking kagandahan kung ang aking nakakasalamuha ay purong mga injo. Sumasabay pa itong napakabagal na pag-usad ng bapor. Palibhasa sa 70% sakay nito. Dumagdag pa ang mga aroganteng simonero. Ay daling solusyonan ng iyong suliranin. Humukay lang ng kanal sa bukana ng ilog hanggang kamay nilaan. Itatambak ang nakukay na lupa sa ilog at nang sa gayon mapapaikli ang paglalakbay. Bagamat ang mga bilanggo ang gagawa nito at ang hindi susunod paparusahan ng militar. Pwersahang pagtrabahuhin ng mga tao, yun ba ang nais mong iparating? Hindi ba't ang ospital ngayon ng bayan at ang bakasyonan ng general ay napatayo dahil sa pilitang pagpapatrabaho? Hindi malayong gayon din ang mangyayari. Ipagpaumanhin mo, Don Custodio, ngunit hindi ako sang-ayon sa iyong plano. Sapagkat kung ito ay matutuloy, maraming bahay ang masisira, maraming salapi ang kakailanganin, ang ipagpatuloy at ating bayan ay masisira. Hindi na kailangan ng salapi ang mga bilanggo at misyonaryo ang pagtrabahuhin ng hindi pinapasa. Ngunit hindi pa rin sapat yun, Ginoo. Anong silbi ng mamamayan ng bayan kung hindi mapapakinabangan? Simeon, maaring magdulot ito ng hinagsita. Ginoo, duwag lamang ang sasabi niyan. Hindi ko akalaing napakahina nyo sa mga mangmang. Napakahusay na pag-iisip. Kahit na ito'y palagay lamang, marahil ay kailangan nating bigyan ng pansin ang kanyang mga sinabi, Don Custodio. Ano ba ang iyong nagustuhan sa kanyang inikita? Ang paglilinis ng buhanginan sa Laguna. Basta't ang akin lang naman ay gusto ko lahat ng naninirahan dito ay mag-alaga ng paso, Bonsai. Sigurado ka ba sa iyong mga sinasabi? Paano ito makakatulong sa ating mga plano? Hindi mo ba alam na ang mga kinakain nito ay nagmula sa ilalim ng kabuhanginan at naniniwala ito na ito ay makakatulong sa madali ang paghihikai? Istupido! Hindi mabuti ang pag-aalaga ng pato sapagkat bukod sa madudumi ito ay kay babaho pa. Hindi ako sang-ayon doon, Custodio. Ang mga piyat ay isang salot sa panahon ito. Hindi nila kilala nung una, ngunit sila hindi nagpalagis. Talo ang mga inchik na hindi marunong ng isang natil na humithit ng apyan lamang. Ayon kay Padre Camora, kaya umihina ang bayan dahil sa kakainom nyo ng tubig. Yung tubig at hindi serbesa ang iniinom niya. Madami na sana siyang kwarta. Nawawalan ng kaban ang simbahan dahil sa kakainom niya ng alak. Bukod sa pampaalis uhaw, alam nyo ba na ang tubig ay nakakapatay ng sunog? Sa tuwing ang tubig ay mainitan, magiging dagat-dagatan ito, na kung saan lulunod ito sa sanlibutan. Paano kung tatanungin ka ng kura kung kailan magiging dagat-dagatan ang tubig?
Sabihin niyo lang po, kapag nagtagpo ng agos ng tubig mula sa ilog, na kung saan papunta sa hukay, at kung saan hindi makakakuha ng katanungan si Mon. Parang isang bulkan ka nang malapit sumabog, Isagani. Ikaw rin, Basilio. Kilala mo ba ang taong iyon? May impluwensyang mag-aalahas. Sino ba yun? Oo, tagapayo raw siya ng Kapitan General. Kalaban niya si Kapitan Tiago? Oo, pagkarating niya, pinuntahan niya ang may sakit. Halatang manghihingi siya ng pamana, malamang kakausapin ni Simon, ang Kapitan General, upang hindi aprubahan ang hinihingi nating akademya, Basilio. Mga alamat ang napiling pag-usapan ng mga nasa ibabaw ng kubyerta. Isa ang alamat ng malapad na bato na pinanahanan ng mga kaluluwa at pinagtataguan naman ng mga bandidong nangaharang ng mga bangkang nagdaraan. Lubos na marikit ang alamat, di po ba, Senyor Simon? Ilalathala ko ito sa pahayagan at tiyak na tiyak akong magugustuhan ito ng mga taong marunong magpahalaga sa kwentong bayan at mga alamat. Siyang tunay, kaya't ako'y siyang hindi binibiro dahil ako'y nahuhumaling sa kanyang tinuran. Ano sa palagay mo, Rebendero? Hindi ba dapat ring ipasok sa kumbento ang Doña Herminang umiibig sa arsobispo? Bakit niyo naman nasabi yan? Sapagkat hindi rin siguro maganda kung pinasok ng dalaga sa kumbento ng isang mongha na kung saan pwede siyang dalawin ng arsobispo nang walang nakakakita sa kanila, nang hindi pinag-uusapan ng mga tao. Ang alamat ang pinag-uusapan natin dito, Senyor Simon. Bakit napunta sa komunyon at kumpisan? Sapagkat alamat lang din kung alamat. Marahil hindi nyo pa naririnig ang alamat ni San Nicolas. Isang bangkang lulan ng inchik na kung saan hinahabol sila ng demonyong buhaya. Sumigaw ang inchik ng pangalan ni San Nicolas na kung saan ang demonyong buhaya ay naging bato. Hindi ba't dito rin namatay ang isang Filibustero na ang pangalan ay Ibarra? Dito, sabi ng serhentong tumugis kay Ibarra na ang parteng ito at biglang bumula ang laot. Nakisama rin sa bangkay ng kanyang ama. Yan ang matatawag na murang lipin. Madalas kong sinasabing filibustero ang mga bumabayad ng mahal na libing. Anong nangyayari sa iyo, Ginoong Simon? Kayo ba ay nahihilo sa isang patak na tubig na katulad nito? Ika'y matanda ng manglalakbay. Yung tawagin isang patak na tubig lamang ang lawa na ito sa alinmang lawa sa Espanya. Kita na po ng mga matatandang mandaragat na nangasiw. Kaya't nang sinapit natin, Ama, sapagkat tayo isinilang ng walang damit, nais ko pan mapag-aral ang aking mga anak. Binawan ka anak, mas malaki ang magagasta kung lalaban ka. Bayaran mo na lang ang natitirang renta. Susuklian din naman ng dasal at misa. Isipin mo na lang na nahulog sa ilog at nalunok ng misirong buhaya. Opo, Ama. Ano ito? 500 piso? Hindi ako papayag. Wala niyo ako! Amang Telo, hindi nga nila maandak pinang-aking ama ng ganun-ganun na lamang. Hindi nga dumaan sa tamang proseso. Hindi nga makatarungan. Hala, bigyan niyo po ako ng maraming kwarta. At hindi na po sana dumating sa oras at araw na ako'y pinangangambahan. Sakay si Basilio sa kalesa at pauwi na sa bahay ng nagpalaki sa kanya na si Kapitan Tiago nang huliin ang kutsero dahil sa hindi dala ang sedula.
Nasalubong naman nila ang mahabang prosesyon ng nagdidiriwang ng dispiras ng Pasko. Nilibang sa panonood ng prosesyon ang kutsero kaya't hindi nila napansin na namatay na pala ang ilaw ng karweta. Dumaan sila sa harapan ng kwartel. Alto! Si Basilio ay maingat na nanaob. Nagpaliko-liko ng 2 o 3 ulit sa mga daanan at nang matiyak na walang nakakakita o sumusunod sa kanya, siya ay tumungo sa kagubatan ng mga ibara na nabili ni Kapitan Tiago. Reglado, Ginoong Simon, pupunta kami sa Chari para makuha ang iyong alahas. Pupunta rin ako. Kailangan ko rin ng regalo. Ngunit, marami akong ginagawa. Kung may kukuha mo ko ng regalo, Kapitan Basilio, Kayaan ninyong magipakasto ko na ito sa inyo. hindi ko itong mapapayagan, Kapitan. Hindi ko mapapayagan. Bueno, maaari natin ang pag-usapan pagkatapos. Maaari mo ba akong kuhanan, Kapitan Basilio? Ang nais ko sana ay isang paris ng ikaw. Huwag kang mag-alala, Padre. Grabe ang taong ito. Nabantayan tayo ng isang kasamahan, isang katiwala natin sa buhay. Namatay siya dahil sa katandaan. Ayaw ng kura ang pangmahirap na misa dahil mayaman daw ang kanyang Panginoon. Wala ba kayong bagong balita? Nawawalan na ako sa paulit-ulit niyang sinasabi. Wala ba kayong balita tungkol sa sapa? Nabihag si Kabesang Talis! Inay, matagal na kitang hindi nagdadalaw sa iyong tungkol. Alala ko pa kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin. Buti na lang nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Oh, Basilio Iho, tatanggapin kita bilang utusan. Papatirihin kita, papag-aralin kita sa San Juan de Letran kung yan ang iyong minanais. Maraming salamat po. Mag-aaral po ako ng mabuti upang suklian ang kabutihan niyo, Kapitan Tiago. Makalipas ng ilang buwan sa Maynila, siya ay nag-aral ng unang taon sa Laguna. Siya ay marumi, walang kaisan at nakabakya, kaya't nilalayuan siya ng mga kaklase. Aba Basilio, napakagaling mo. Pagutihin mo yan at maging isa kang ganap na doktor. Opo, makakapagtapos po ako ng medisina sa awa ng Diyos. Ginoong Timon, Basilio, anong ginagawa mo sa gubat na to? kung inyo pong natatandaan, sa mismong puok na ito, tayo'y nagkatagpo. 13 taon ang nakararaan nung hinandugan niyo ako ng pakikiramay. Kung tamang pagkakalam ko, kayo si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra na ang pagkakalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na limang yung nalalaman. Hindi mo ba alam na pwede kang masawi sa aking mga kamay? Mali ang pagkakakilala ko sa inyo, Don Simon. Ang pagkakatuklas mo ng aking mga lihim ay malaking banta para sa akin. Banta sa aking mga plano. Plano sa pagiganti. Ginoong Simon, anong kinahantungan ng isang filibustero dahil doon kayo ay nabilanggo? Hahayaan niyo bang mangyari ito muli? Walang nakakaalam ng lihim na ito, maliban sa ating dalawa. Kung ikaw'y mawawala sa aking landas, ito'y mananatiling lihim. Madali lang palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa gubat na ito. Kung ganan ay, mali ang pagkakakilala ko sa inyo. Totoong ako'y naparito, 13 taong nang nakararaan, upang dakilain ang pagkamatay ng isang kaibigan na inialay ang kanyang buhay para sa karapatan ng mga Pilipino laban sa mapang-api.
At ngayon, ako'y nagbabalik upang ituloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko lubos maisip na ang lason sa lipunan na siyang iniiwasan ay kumalat na sa lipunan. At kayong mga kabataan, wala kayong ginawa kundi sumunod, magpaalipin at di pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng ating mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At dahil sa wikang ito, mabubuklod pang tunay ang wikang Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging wikang pambansa ito. Itatago lamang ng wikang ito ang ating karapatan at ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Sus! Kayong mga kabataan ay naghahangad na itatag ang isang akademya. Sinubukan ko na ring lapitan si Makaraig, pati na rin si Isagani. Ngunit alam kong hindi kayo makikinig sa akin at iisipin nyo lang na ako'y isang baliw. Ngunit nasa akin ang pagkakataong ito. Basilio, sumama ka sa akin. Ahayaan kitang mabuhay, basta sasamahan mo kong maghiganti. Salamat, Ginoong Simon. Ngunit ako'y may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging ganap na isang doktor. Eh ano ngayon tuwing ka makapagtapos? Makikita mo ba ang iyong bayan na masaya? Makikita mong malaya ang mga tao? At ano? Hahayaan mo na lamang bang mabulok sa lupa ang iyong inay at kapatid? Habang ito'y dinatapak-tapakan ng mga taong kumatay sa kanila? Anong nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Isa lang akong hamak na estudyante. Paano kung ibigay ko sa iyo ang aking tulong? Ginoong Simon, mababa lang ang hatol ng hukuman. Wala din silang magagawa. Pare-parehas lang tayo, Basilio. Ganyan din ako dati. Ngunit dahil sa ating pagsasawalang bahala, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kamumuhian. O pa ang nagmumukhang masama sa kabila ng ginawa nila sa akin. Natural lang na magagalit ang mga tao dahil sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi, Basilio. Bumalik ka na sa inyo. Hindi ko inihiling na iyong pagtakpan ng aking lihim. Ngunit kahit ihayag mo ito, wala rin namang maniniwala sa iyo. Gayon pa man, kung magbago ang iyong isip, hanapin mo lang ang aking tirahan sa eskolta. Oh, Huli! Pwede ka nang magsimula bukas. Ngunit Pasko po bukas. Kung gayon, ibalik mo na lamang ang perang hiniram mo sa akin. Sige po, babalik na lang po ako dito bukas. Gumising si Huli at ang una niyang nagunita ay ang paghihimal ng Berhen. Tumayo siya, nagkrus at nagdasal. Tahimik siyang pumunta sa kusina, naghanda at umalis kaagad. Dahil sa pagtatrabaho ni Huli kay Hermana Pansa, si Kabesang Tales ay nakalaya at bumalik sa kanilang tahanan. Ang kasakiman at pagiging tuso ng mga prayle ang nanaig. Walang pinipiling masaktan at masawi para lamang sa personal na kasiyahan. Nakalulunas naman ang pangyayari kay Kabesang Tales. Napakapait naman ng kanyang sinapit. Siya ay nakakaawa. Sa kanyang pagtanda ay ganun pa ang nangyari na pag-isahan siya. Anong tinitingin-tingin ninyo? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng Kabesang Tales na yan. Hindi ba ninyo alam na sinuwa niya ang huling utos ng korporasyon? Nagtatago ng armas ang Kabesang Tales na yan. Gusto ko itong malawak na lugar na ito. Gusto ko itong lupang ito. Pwede ko itong pakinabangan at pagtamnan. Yun na ang lahat ng ito. Lahat ng nandito ay mabibigyan. Kapamahagi na ang mga lupang ating pinaghirapan. Nasa kamay ko na. Wala nang makakaagaw. Kabesang Tales, nariyan ka ba sa inyong bahay? Maaari ba akong tumuloy? Maaari kang tumuloy, Ginoong Simon. Ano ang iyong mga dala? Ito'y mga pagkain at kagamitan na ating kakailanganin. Ito rin ay mga alahas na ating ibebenta. Ito rin para ang aking revolver. Pahihintulutan mo ba ako, Ginoo, na kung maaari ay mahiram ko ang iyong revolver? Maaari naman, Kabesang Tales. Maraming salamat, Ginoo. Walang anuman.
Nagsidatingan na ang mga mamimili ni Simon ng alahas. Magandang araw! Kumusta? Maaari na kayong tumingin at mamili ng gusto nyo dyan. Gusto ko itong kwintas na ito. Ito'y dating gagmay-ari ng ating kasindahan na pumasok sa pagmumuha. Magkano ba ito, Ginoong Simon? Tunay ngang maganda ang kwentas na ito. Ito ay nagkakahalaga ng 500 piso. Nakita ni Kabesang Tales sa kanyang asyenda. Naroon ang praile at ang 2 manggagawa. Pakiramdam ni Kabesang Tales na ang kanyang asawa ay may ibang kasamang lalaki na tumuloy sa kanilang pamamahay. Hindi ko pa nakakausap ang aking anak. Sa Los Baños, ika-31 ng Disyembre, ang Kapitan General kasama si Padre Sibayla at Padre Irene ay naglalaro ng disilyo sa bahay inuman. Nagpatalo ang 2 padre dahil ang nais lamang mangyari ay kausapin ang kapitan, ngunit bakas sa kapitan na hindi siya makikinig sa kanilang imumungkahi, sapagkat ito ay may mga iniisip ring mga bagay tulad ng mga papeles ng pamamahala, pagpapatapon at marami pang iba. Sa kabilang dako, maririnig ang sigaw ni Padre Camora dahil sa natalo ito. Inakbayan naman ni Padre Irene si Simon at biniro itong ipusta ang mga brilyante. Pumayag ang alahero ngunit may kalakip na kondisyon. Lahat ay lumapit nang marinig ang sinabi ni Simon at hindi makapaniwala sa tinurang ng Ginoo. Ina, gusto ko lang tumigil sa aking pag-aaral. Anak, ako'y nagmamakaangas sa'yo kahit tapusin mo lamang ang huling natitirang taon mo sa San Juan. Naalala mo ba, anak, ang pinakamatalino at bantog na estudyante sa paaralan ni Padre Valero? Kamusta naman ang iyong bakasyon kasama si Padre Camora? Nakakatuwa naman at marami akong natutuhan at nakita. Ngunit ano nga ba ang natutuhan niyo sa leksyon ngayon? Ngayon lang kasi ako pumasok. Halika na tayo ay pumasok. Ito ay isang natural agham na tumutukoy sa material at mosyong ito. Ito din ay kaugnay sa enerhiya. Sagutin mo ang aking katanungan. Opo. Ulitin bang katanungan. Ito ay isang natural na agham at tumutukoy sa material at mosyong ito. At kaugnay din ito ang enerhiya. Ikaw. Economics. Tinulungan ka na nga, mali ka. Upo! Kailangan. Kung kakatkatin ng likod at papalitan ng bibig ka, anong mayroon? Sino yun? Salawing bubog ay binubuo ng isang kasad na mabubuo ang pagkabilang ka ay pinapinsap ng maigi at isa pa ay pinalapuan ng tingang puti. Tama? Yan ang sabi ng aklat, Padre. Ang pinggang puti ba ay talaing sampo ng aklat? Termo. Ang salawing bubog na may mercurio, isang kalaing ay salawing bubog kalaing. Paano mo ito napaliwanag? Spiritu Satre. Kaso depende.
mas lalong angkop sa'yo ang Placido Suplado. Lalapatan nila ng penitensya, 11 araw na libal at isa pa ay magbabakas. Ngunit Padre, hindi dapat ang wala sa klase ay maaaring makapagbigkas ng malantaran. Filosofong metafisiko. Hindi mo ba alam na maaaring umibat sa klaseng ito? Saan man siya naroon ay hindi siya matutunan. Tama na, Padre. Maaari mo akong markahan ng kahit anuman sa inyong gusto. Ngunit hindi mo ako pwedeng insultuhin sa inyong klase. Inyarang inyong klase. Magandang araw, Inay. Matagal ko nang pinag-iisipan na ako ay titigil na sa aking pag-aaral. Naipangako ko sa iyong ama na aarugain kita. Patuturuan hanggang sa maging ganap na abogado. Ano na lamang sasabihin ng iyong ama kapag ako'y namatay na at nagkita kami sa kabilang buhay? Anong mapapala ko sa pagiging abogado? Ano na lang sasapitin mo? Tatawagin kang filibustero? Ipapabitay ka, magtiis at magpakumbaba ka. Magtatanong muna ako bago ako bumalik sa universidad. Buenos dias, Ginoong Simon. Nais ko po sanang magkaroon ng utang na loob. Pero na kung sasabihin, nais kong magtungo ng Hong Kong. Bakit? Halika, samahan mo na ako sa Cali Islands. Thank you.